Hello everyone! After a long time, eto na naman tayo. Meron na naman tayong time para mag-TikTok. But before anything else, I would like to congratulate all of my friends, my classmates, mga naging classmates sa UP Soler. Graduation nila yesterday. So congratulations everyone sa mga nakatapos ng DIPIR, sa mga nakatapos, lalong-lalo sa mga nakatapos ng MIR. Proud of all of you guys. Alam ko kung gaano katindi at gaano karaming paperworks ang pinagdaanan ninyo bago nyo nakuha yung inyong Diploma in Industrial Relations and yung inyong Master in Industrial Relations. Now, dahil sa mga pangyayari kahapon at habang nag-aantay ako doon sa ceremony na matapos, I was scrolling through Facebook and I saw one post na ang daming mga comments at ang daming nagagalit. And this has to do with a Supreme Court decision concerning abandonment of work. And that's what I would want to talk about today. Kasi a lot of people, iba yung appreciation or definition nila ng abandonment of work. We have to be very careful, especially sa mga HR. We have to be very careful when we do disciplinary action for someone for abandonment of work. Ang abandonment of work ay hindi lang basta-basta umalis sa trabaho. So let's say for example, si Pedro, nagtatrabaho siya. Nag-away sila nung kanyang boss. Nairita siya. Feeling niya hindi na ako makakapagtrabaho whole day kasi maiirita lang ako na maiirita. Makauwi na nga lang. Let's say he did that. That's not necessarily abandonment of work. Hindi kagad yun abandonment of work. According to previous jurisprudence, mga jurisprudence, mga naging decisions ng Supreme Court before, ang abandonment of work, kailangan ay merong explicit desire, explicit showing that the person no longer wants to work with the company, na talagang sinesever na niya yung employee-employer relationship, pinuputol na niya, tinatapos na niya. Kailangan explicit yon. Hindi ito something na feeling ko, sasabihin employer, feeling ko or ina-assume ko ayaw na niya kasi umuwi siya na maaga. Hindi. Kailangan merong explicit showing that the person no longer wants to work with the company. Yun nga lang, hindi siya nag-file ng resignation or walang formal resignation. So for example, if si employee sa sobrang inis niya, umuwi siya kagad, pero kinabukasan pumasok siya, that's not abandonment of work. Okay? Pwede nyo siyang i-issuehan ng notice to explain para sa iba pang violation within your code of conduct, but that is not abandonment of work. Bakit? Kasi there's no explicit showing na gusto na niyang tapusin or isever or putulin yung employee-employer relationship. Muwi lang siya. Hindi lang siya sumunod dun sa kanyang work schedule. Which is yun yung magiging disciplinary action or dun magpo-focus yung disciplinary action para sa kanya. Yung hindi niya pagsunod sa office hours or sa kung ano man yung schedule niya or hindi siya sumunod sa pag-file or unauthorized yung kanyang undertime, yun yung magiging disciplinary action. But definitely, hindi yan po pwedeng abandonment of work. Now, what if, for example, si employee nag-away? Sabi niya, ayoko na sa company ito. Bahala na kayo sa buhay ninyo. Tapos, hindi na siya pumasok. Tapos, kinabukasan hindi siya pumasok. A week, after 1 week, 2 weeks, 1 month, 3 months, hindi talaga pumasok. Nag-issue kayo ng return to work order. Sure kayo na na-receive niya kasi siya mismo yung nakapirma dun sa, let's say, dun sa receiving copy. Or, minessage nyo siya, in-exhaust nyo lahat ng possibilities, minessage nyo sa Facebook, in-email ninyo, para bumalik siya sa work, sin-in zone lang kayo, ayaw niya talagang bumalik. Tapos, ang ginawa niya, let's say, iniwan lang niya yung ID niya. Okay? Pero wala siyang pinasang resignation. Yun po pwede pang maging abandonment of work. Pero yung pagpasok, or for example, sabihin natin, 1 week, 2 weeks, 3 weeks, hindi siya pumapasok, minimohan nyo siya para mag-return or nag-send kayo ng return to work order, hindi siya pumasok. Tapos, sanabi ninyo ngayon na pag hindi ka pumasok, you'll be subject to disciplinary action. Ang ginawa niya, pumunta siya kay Dole, nag-file siya ngayon ng case for, let's say, illegal dismissal.
Hindi nyo ngayon po pwede kailangan nyo ngayon ma-prove. Okay? Hindi po pwede. Pero kailangan nyo i-prove na merong explicit showing ng desire to sever the employee-employer relationship. Which may be a bit challenging kasi bakit siya magpa-file ng illegal dismissal kung wala na siya talagang balak pumasok pa. Diba? So, you have to be very, very careful with abandonment of work. Hindi yan yung tipong umalis lang, inabandon lang niya yung kanyang post niya, yung kanyang ginagawa, umuwi lang siya. Hindi kagad yun abandonment of work. Pag sinabing abandonment of work, this is not just the abandonment of the work for the day. This is the explicit desire to sever the employee-employer relationship. Yun yung importante doon. Kailangan mapakita ninyo na meron talagang desire si employee na tapusin na, putulin na yung employee-employer relationship. Hindi lang basta umuwi ng maaga o kung ano pa man. So you have to be very careful with that. Now, some of the comments na nakita ko doon sa isang post is that kawawa naman ang mga employer, they have to keep yung isang empleyado na pala absent or palaging late. No, wala po sinasabi sa batas na kailangan nyo i-keep yun. Ang palagi sinasabi ng batas, due process. Kung si employee ay pala absent at yung kanyang mga absences ay hindi authorized, bigla lang siyang nag-absent, hindi siya nagpaalam, o kaya naman, hindi nyo pinayagan pero nag-absent pa din, then iba yung magiging kaso. Tignan ninyo yung inyong code of conduct, tignan ninyo yung labor code, pero definitely, that's not going to be basta-bastang abandonment of work. Okay? Walang sinasabi ang batas na, ay hindi, kailangan nyo pa rin i-keep yung isang employee na non-performing. Wala. Kasi naiintindihan din naman ng batas na businesses have to make profit. Paano ka makaka-realize ng profit kung yung mga empleyado or kung yung isang empleyado is palaging absent or palaging late? Meron kayo niyan doon sa code of conduct ninyo po. Pwedeng habitual absenteeism, habitual tardiness, or po pwede naman, let's say, may inutos kayo sa kanya, tapos blatantly hindi niya sinunod, pwedeng willful disobedience, pwedeng insubordination, pwedeng negligence, meron. Pero, hindi yan automatic magiging abandonment of work. So, sa abandonment of work, you have to be careful with that kasi akala ng karamihan na basta lang inabandon na niya yung kanyang station, umuwi siya dahil mainit ang ulo niya, abandonment of work agad. Hindi, sasabit kayo dyan. Kasi tatandaan nyo din na ang abandonment of work ay po pwede siyang grounds for termination. So, hindi yan basta-basta, hindi lang yung simple na umuwi siya ng maaga, yung ganun kasimple, abandonment of work na kagad. Dahil termination ng katapat ng abandonment of work, syempre, yung batas, magre-require din siya ng mas matinding reason. So, kailangan yung mapakita that there is an explicit desire on the part of the employee to no longer report for work, to sever the employee-employer relationship. Okay? So, be very, very careful with that, mga HR, mga kapwa ko HR. Huwag kayong basta-basta na, ay, umuwi siya ng maaga, abandonment of work na to. Hindi po kagad ganun. Pero hindi rin ibig sabihin na hindi kayo wala ng disciplinary action na mangyayari. Pwede pa rin kayo mag-disciplinary action. Tignan ninyo yung code of conduct ninyo. Tignan ninyo yung nakalagay sa labor code. Ano ba yung mga reasons for or grounds for termination. Tignan nyo yung code of conduct nyo. Ano ba yung sinasabi ng code of conduct ninyo in dealing with people who, let's say, leaves their work bago pa matapos yung kanilang schedule, or kung sino man yung pinapabalik ninyo pero ayaw bumalik. Doon yung magiging basis ninyo for your disciplinary action. Okay? So, careful with abandonment of work. Again, explicit desire, explicit showing that the employee would like to sever the employee-employer relationship, or they no longer want to report for work. Okay? Hindi lang no longer want to report for work today, ha? Kailangan talagang ayaw na nilang magtrabaho for that particular company. Okay? Yun lang.